mga banat ni Vice President Sara Duterte hindi napag-aralan, napag-isipan. Alam niyo kung bakit? Kasi anytime po, ngayong month na ito hanggang susunod na buwan, tatalakayin sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. At definitely yung pong iso ng kanyang batikos sa administrasyong ito tungkol sa flooding, tungkol sa kagutuman, tungkol daw sa pati ang Kongreso binanata niya dahil hindi raw nakapokus sa pagpapalakas ng pulis, siguradong mahihimayan. Pakinggan niyo itong ilang mga detalye sa report at ito naman po talaga ang mangyayari. Back at Vice President Sara Duterte for criticizing the Marcos Jr. administration. In a letter addressed to her Muslim supporters, Duterte slammed the Marcos government for its alleged failure to come up with a comprehensive plan for disaster response. But Manila 3rd District Representative Joel Chua pointed out the Vice President was nowhere in sight when the country was ravaged by Typhoon Karina and the southwest monsoon. Correct. At the height of the typhoon, the Vice President went on a personal trip with her family overseas. The Office of the Vice President admitted that the timing of the trip was unfortunate but assured that Duterte has institutionalized their disaster operations center that can function without her. Congressman Chua also hit Duterte's alleged silence on Chinese harassment of Philippine vessels in the West Philippine Sea. Chua said he and his colleagues at the lower chamber would make the Vice President account for her huge spending over the last 3 years when the House takes up the OVP budget. The OVP had 702 million pesos in 2022 when Duterte took over from then Vice President Leni Robredo. This jumped more than 3 times to 2.3 billion in 2023. This year, the Office of the Vice President is allocated 1.8 billion pesos. Senator J.V. Ejercito for his... Well, yan po, totoo yan. At sa akin pong opinion, yan nga pong yung batikos na yan na ginawa ni Vice President after na siya ay magbakasyon sa Germany nung kasagsagan ng Typhoon Karina, umalis ito. At binanatang pa nga niya ang airport dahil bakal daw lumabas yung footage kung saan siya papaalis kasama ang pamilya. Lahat yan ay itatanong sa kanya. Alam nyo, ang Kongreso, especially ang Committee on Appropriation, sa Senado naman yung Finance Committee, pagka ho budget ang pinag-uusapan, talaga hong tinatanong saan gagamitin ang pera at magkano ang kailangan mong pera sa susunod na taon. So alam nyo, na-triple talaga. Dati 700 million lang ang Office of the Vice President every year na budget. Pero pagpasok ng Sara Duterte, naging mahigit na 2 bilyon noong nakaraang taon. Ngayong proposed budget for 2025, ang kung di ako kakamali, nabawasan. Parang 1.8 o 1.9 billion na lang. Okay, pero malaki pa rin yan compared dun sa mga nakaraang Vice President. Pero bumatikos pa siya. Kaya sabi ko, hindi naaral, hindi niya alam kung ano ang negatibong epekto. Ilang araw na lang, budget na ho ang pag-uusapan ng Office of the Vice President. Tapos bumanat siya. Alam nyo, kahit na magkakatunggali sa politika, pero pagdating sa budget, kahit na sino sa Executive Department, kasama ang Office of the Vice President, ay makikiusap sa Kongreso, makikiusap sa Senado, para aproban ang budget proposal mo. Ang kanyang ginawa, hindi pakiusap binanatan pa ang Kongreso. Mabagal daw, o parang hindi daw gumagawa ng batas para padamihin ang pulis at marami magbibigay ng seguridad sa 115 million. Ay yung security niya, napakarami, halos 500. Nang bawasan ng 75, nagwawala na siya. At saka yung banat niya sa gobyerno. Ay majority ng mga congressman at political party ngayon, kakampi na ni Pangulong Marcos. Tapos siya, ang dating ay parang oposisyon, kahit naman hindi legitimate na opposition pa ngayon, dahil ang legitimate na opposition sa political party, Liberal Party pa rin, yung kay Sara hindi, pero pumapapil siyang opposition. Wrong timing. Paano ibibigay ang budget at paano hindi siya talagang tatanungin? Hindi pwedeng hindi siya a-attend sa public hearing ng budget. Hindi pwedeng mga assistant lang niya ang dadalo. Kailangan yung mismong head ng opisina ang dumadalo sa budget public hearing at deliberation sa floor sa Senado at Kongreso. Ay paano haharap si Sara sa mga congressman para sa bigyan ng budget? Ay binatikos niya ang Kongreso at ang Malacanang at ang Pangulo mismo. Ganon kababaw or hindi na aral ang mga statement. Kasi yung kanyang sinabi,
Matindi pong batikos. Hindi nga tinukoy niya si Pangulong Marcos, hindi niya tinukoy ang speaker, pero binanatan niya ang Kongreso at ang buong gobyerno. Parang wala siyang katiwa-tiwala sa kasalukuyang gobyerno after 2 years na sila'y magkasama. Yan siguradong itatanong. Tama yung sinabi ni Congressman Coa. Hindi nga may paliwanag ni Sara kung saan niya ginamit yung mga budget niya na nakaraang taon. Pati yung confidential na 125 million na intelligence pa na ubos ng 11 days. Hindi pa naman tapos yun. At yung iba pang mga budget niya, pati yung budget ng Department of Education, alam ba niyo, sisilipin na rin. Tama bang ginamit ni Sara Duterte nung siya ang sekretary ng DepEd ang budget sa loob ng 2 taon o nakaraang taon ng DepEd? Kasi ngayon, bago na ang sekretary niya. Si Secretary Angara. Siyempre, pag tatanong sa kanya, yung proposed budget for 2025, pero yung kasalukuyang budget, bago siya nag-take over, si Sara po ang may control doon, Vice President. So, yan ang yung pabara-bara na hindi nila alam kung ano ang epekto siguro ng sinasabi. Siya rin ang maiipit. Inuulit ko, mahihirapan ang Office of the Vice President. Hindi ganun kadali. Hindi ko sinabing hindi ibibigay. Pero hindi ganun kadali para ma-justify niya at makumbinsi niya ang mga congressman na ibigay sa kanya ang 1.5 billion o kung magkaano mang budget. Kasi ang papel niya at ng kanyang pakilala ngayon at mga statement, anti-Marcos na, para siyang oposisyon. Naku, delikado yan. Merong exclusive na karapatan ng Senado at Kongreso na talaga ang budget ay aproban o hindi. Walang pwedeng makapigil. Kahit ang Malacanang makikiusap sa mga mababatas pag budget ang pinag-uusapan. Hindi dapat inaaway ang gobyerno. Hindi dapat inaaway ang mga mababatas na siya magbibigay ng pera. Parang sa pamilya. Ikaw ba naman anak? Halimbawa, isa kang anak. May kailangan ka ng pera, tapos inaawa mo yung tatay mo at nanay mo, paano ka bibigyan ng pera? Paano bibigay sa yung gusto mo kung inaaway mo? Ganon din yung budget ng bawat opisina ng pamahalaan. Kung inaaway mo ang mga congressman, paano ibibigay sa iyo ng ganong kadali? Dadaan ka sa butas ng karayom, Sara Inday, dito sa pinaggagawa mong ito. Inuulit ko, mukhang hindi inaral na mabuti. Basta nagsalita lang kung ano ang masamang epekto ng kanyang 3 pahina ng mga statement laban sa gobyerno after na dumating siya matapos ang kanyang bakasyon sa Europe. Nako, matindi yan. Kaabang-abang. Abangan ninyo. At ang channel na ito ay aking magbabantayan din po yung tungkol sa budget na ito. Paki-like lang po ninyo ang ating mga video pinag-uusapan dito sa Mike Abe Opinions at pati doon sa isang channel ko, MA Pinoy TV. Doon sa hindi pa, follow and subscribe. Magtulong-tulong tayo para matalakay natin kung ano ang mga dapat gawin. Ang pag-uusapan ng Kongreso at ng Malacanang tungkol sa budget galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Tayo yun. Kasama mga OFW, nagpapadala ng pera dito, ginagastos ng kanilang pamilya. Taxes yan. Kaya may karapatan tayong bantayan, pangalagaan kung tamang gagamitin at ginagamit ng mga kinaukulan.